sa usapin ng mga per district. Ito po yun per province na ang congressman, siya ang proponent kasi nagkakaroon din po ng pondo ang kanyang distrito. Either meron po nag-park doon, pero eventually talagang siya ho lumalabas din dito na isa sa mga main character. Kasi siya yung nagsiguro na may pondo, siya po ang kasakapakat ng DPWH sa rig bidding, yung kanyang kumpanya ang nakakuha ng proyekto, substandard man, o sabihin na po natin, kahit na po standard ito, kumbaga, pero at least, nandun pa rin po yung usapin po ng ikaw may-ari ng proyekto, tapos ng kumpanya, tapos yung proyekto sa distrito mo, ikaw mismo mananalo. Yung pong mga ganon, hindi ho ba mastermind na matuturing mga congressman doon? Sa paglalahad mo, mukhang sila na mismo. Ang proponent, sila na nag-isip niyan, sila na nakatanggap ng kickback. So, hindi papasayan na maging state witness dahil hindi siya most guilty. Mukhang most guilty siya. So, probably, the court, para in the interest of fair administration, can give a lesser penalty, pero no more trial. Kasi admitted na niya yan at wala na pong apila yan. Yan po ang maliwanag yan. Kapag kayo ay nag-enter ng plea of guilty, there's no more appeal. So it's a final decision. There is already accountability. And accountability is what the government wants to establish in all of these proceedings. Hindi lang po individual retribution, kundi accountability system that is in place. Yun po ang gusto namin patunayan dito. Opo. Kasi nga po, kaya ho natin ito pinag-uusapan para lang ho natin maihiwalay yung usapin po ng state witness at dito po sa talaga namang mga kaso kung saan po ang mga sangkot na mga mambabatas mismo ang lumalabas na mastermind, kung ano ang kaparaanan nila para po mas bumaba ang sentensya o kaparusahan sa kanila. Kaya ho natin ito pinag-uusapan. Kasi nga po, Yusek, as you know, sa ngayon, mukha pong lumalabas na ang dami pong reports, gagaya nga ng Rappler, na nagbibigay na po ng iba't ibang mga pag-aaral. Meron na po mga sarili din po ang DPWH ngayon. Ang ombudsman, natutukoy na yung mga distrito at mga lugar, di ba, na ang mismong mga proponent, alam nyo na, itong aking sinasabi kanina pa. So, sa ganyan pong usapin, Yusek, kapag nakipaglaban, kapag hindi ho naging, kumbaga, hindi nagbukas sa plea bargaining, yung pong mastermind dito ng mga congressman o legislator, anong maaari nilang kahantungan kung makikipaglaban pa sila sa Estado, gayong klarong-klaro na mukha talagang ang kanilang conviction? Opo. Maliwanag po na kapag kumpleto ang ebidensya, the full force of the law will be implemented against them. And that will be a non-bailable offense. It is life imprisonment together with perpetual disqualification from public office. So, mabigat po yan. At hindi ko alam kung sa plea bargain that will also be considered. Dahil kung sila ay nag-iisip pang tumakbo, mukhang malabo na yun. Dahil always the accessory penalty for crimes involving moral turpitude, meron po talagang accessory na disqualification from holding any public office. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!